Motor Serbisyo. Kasama po natin si Dr. Paulo de Mapelis. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Hi, good morning po, Miss Nina, Sir Migs, good morning. Okay, Doc Paulo, ang kasama po natin ngayon ay walang iba kundi si Franco Reyes. Hi Doc, good morning po. Ay, Sir Sa pangalan Franco po pala ni kayo. Migs Bustos. Ako po muna, pero lamang lang si Migs ng isang paligo. Kalahati lang, Kalahati kalahati. lang. Meron pong mahalagang actually coverage si Migs ngayong umaga. Kaya pagbigyan na natin siya. Kasama ko naman po si Franco. Ngayong umaga, Doc, teka muna, ano ba to? Ang dami naming sinabi. May bloating, may acid reflux, may GERD. Ayan, acid. Ano po ba? Pare-pareho lang po ba ang mga ito, Doc? So, may dalawa kasing more common na sakit. Ito po ay yung tinatawag na dyspepsia or hyperacidity at pangalawa naman ay yung GERD or gastroesophageal reflux disease. In a sense, they are a spectrum. Ibig sabihin po ng spectrum ay they are related but not entirely the same by definition. So by definition lang naman sila na iiba-iba. Pero the management and the causes are more or less the same naman po, no? Pero ang correct medical term po namin ay dyspepsia at saka GERD or gastroesophageal reflux disease. May Ay, Tagalog ba yung haba. dyspepsia? Ano yun? Dyspepsia. May Tagalog ba yun? Doc? Wala po kasi wala po siyang direct translation, pero ang kadalasan na ginagamit po naming term sa mga pasyente ay sinisikmura, ina-acid, or na-empacho. Yan po yung mga common na ginagamit naming mga salita upang mas maintindihan ng mga pasyente. Pero wala po siyang direct translation. Empacho, ayan yan. Guilty ako dyan pag December eh. Oo, Pag sa parang mga ako Christmas every party. weekend. Every weekend, pwede rin, oo. Yun nga po, paano yan? Dahil ba, minsan sabi nila kasi masyado kang maraming kinain or binigla mo. Or mabilis Or kumain. mabilis, oo. Yun po ba yung cause? So, yes. So, ang most common so ang GERD po or acid reflux, kasama na po ang dyspepsia. Una sa lahat, ito po ay isang chronic disease. Wala talaga siyang cause, more or less, parang you're born with it, no? Parang asthma, parang more or less pinanganak ka, namana mo yung GERD or acid reflux. But what we talk about more is the triggers of acid reflux and GERD, no? So, the most common pa rin is stress and anxiety. Ayan, nagtitrigger po yan. Pangalawa po is mga gamot tulad ng mga NSAIDs, no? Mga ibuprofen, mefenamic acid, no? Mga gamot. Antibiotics, pain relievers. There is also the Helicobacter pylori. Ito po yung bacteria. Nakukuha po ito sa pagkain tubig, endemic sa ating bansa. Nagkukos po ito ng ulcer sa tiyan. At of course, overeating din po, it can also trigger po dyspepsia and acid reflux kapag masyado mabilis kumain. Hindi naman po ito dahil sa dami ng kinakain, more or less dahil po maraming kinoconsume at one point. Parang bigla mong kinain talaga lahat. No? Nakaka-trigger din po yun. Although less common, mas common pa rin po ang stress, anxiety, at saka yung Helicobacter pylori. Wait, ano yun? Oo, Helicobacter Helicobacter pylori. Ano po yun? Yes. Bacteria, sabi niyo po? Yung H. pylori or Helicobacter Okay. pylori. Bacteria po ito. Bacteria. Nakukuha sa pagkain tubig, endemic sa Pilipinas, nagkukos din siya ng ulcer. Ulcer? Iba po yung ulcer sa GERD. Ang GERD po kasi, ito kasi yung clinical diagnosis namin. Ibig sabihin, kinuwento mo lang sa doktor, yung mga nararamdaman mo, kaya ka na namin i-diagnose ng GERD. Ang ulcer kasi, ito po by definition, ay malaking sugat sa tiyan. No, kunyari, nasugatan ka dito, that's a wound, no? Pero pag yung sugat na yan nasa loob ng tiyan at malaki, ulcer po iyon. Ang ulcer, ang simptomas ng ulcer ay halos the same po with dyspepsia and acid reflux. Although meron po mga may tao, may ulcer, hindi eksaktong ganito yung nararamdaman nila. Pero may mga tao din naman po na may ulcer, sakto talaga, parang acid reflux, hyperacidity, bloating, yan din po talaga nararamdaman nila. And this is what we see more common. Tapos, kapag in-endoscopy po namin, doon kasi siya nakikita through endoscopy, yung gastric ulcer. Ang problema po kasi sa gastric ulcer, it can lead to complications tulad ng bleeding, no, dumugo, dumumi ng maitim, sumuka ng dugo.
Yung iba naman po ay tawag ito, bumabara, namamaga masyado, pwedeng bumara, pwede ring mabutas yung tiyan, at pinakamalala po sa lahat ay cancer. Pero Doc, binanggit nyo kanina yung causes, ano po, stress, mabilis kumain, madaming kumain, pero yun bang kung ano yung kinakain, may kinalaman din po ba yun? So, there's what we call actually parang trigger foods, parang ganon. Ito yung mga naririnig niyo po sa mga doktor na coffee, tea, chocolate, soft drinks, spicy food, oily food, tomato-based food, citrus-based food, or yung mga sour foods. Ito po Parang mga lahat na sinasabi yun, Doc, Ano pang kakainin na? Sinasabi na ganitong pagkain, they Walang don't lasa. actually start they don't actually start the attack, but they make the heartburn symptoms worse. So for example, wala kang atake ngayon, these foods, they don't really do anything, no? Pero, kunyari, may atake ka ngayon ng acid reflux, may atake ka ngayon ng dyspepsia, then kinain mo yung mga particular trigger foods, doon pwede siyang maka-atake. Pero ang mga trigger foods din, they do vary from person to person. So iba-iba po talaga ang trigger food ng mga tao. May mga tao sa spicy food, sa oily food, may mga tao sa coffee, no? Yun yung mga common na nakikita ng mga tao sa coffee, sila ina-acid. So iba-iba po kada tao. So dapat alamin mo at kilalanin mo ang iyong sarili. Mga triggers. Oo, kung ano ba yung That's mga right. triggers mo. Kaya sabi mo kanina, Franco, di ba? May nagsabi na doktor na kahit 7 raw yung inumin niyang Oo, kung kape. hindi naman niya trigger Hindi naman yun. niya trigger yun. Oo. Oo. So iba-iba, That's right, wag natin tama po. i-compare. Correct. Kaya Correct. ako po, may ginawa naman po ako. Kumbaga parang ako naman, sinanay ko yung sarili ko. Kasi nung una po, trigger ko talaga ang kape. Doc. So ginawa ko, nung una ginawa ko, nag-fasting ako, hindi ako nagkape talaga. So sabi ko nga po, miserable yung buhay ko. Talagang sumakit naman yung ulo ko, yung Walang migraine na parang sobrang sakit. So hindi ko alam kung anong mas malala, yung masakit na migraine o yung sakit. sinikmura ako, 'di ba? So anyway, sa huli nanalo po yung sikmura. Okay. Hindi, So sinunod yung ang nagkape. ang tiyan. So ang ginawa ko, ano pa rin, kumbaga, hindi ko alam, nagkape ako hanggang sa hindi na ako sinikmura masyado. Pero binawasan mo ba yung intake or Hindi naman kasi ako masyadong magkape, pero ang kasalanan ko, nagkakape ako on an empty stomach, pero black coffee po. Doc Paulo, ano po ang masasabi niyo doon? Walang kinain, nagkape agad. Walang kinalaman po yun. Wala Wala din. siyang kinalaman. So, tulad ng sinabi natin kanina, ang trigger foods, they do vary from person to person. So, what if hindi naman po pala coffee yung trigger ninyo, no? Kasi marami po kasi nga po stress, anxiety po talaga yan eh. Kahit iniinom mo, tinitake mo yung trigger foods po. For example, trigger food ko, coffee. Dok, di naman ako nagko-coffee ngayon. Bakit ina-acid pa din ako? Because it's being triggered by stress, anxiety, and the Helicobacter pylori kung sakali man na meron ka. It doesn't matter if you do take the trigger food or not. Doesn't matter. The trigger food just makes it worse. Pero it doesn't mean that there's no attack. So, pwede po siyang matake kahit na hindi po tayo nagtitik ng trigger foods. Pati yung coffee on an empty stomach, may laman na stomach, doesn't matter. Doesn't matter. Okay, so all right. So ibig mong sabihin, Doc, parang kumbaga nangyayari lang 'yan pagka nagkaroon ng combination na kasalukuyang kang, let's say, inaatake ng iyong acid reflux. Yes, Whether that's or right. not kumain ka, and then pag kumain ka ng trigger, it will just get worse. So nauna Tama na po. yung acid reflux, nangyayari na siya sa katawan mo. Yes, that's right. Opo. lumala lang? Oo, pinalala mo lang. Correct. Dahil dun sa kinain mo or ginawa mo. Pero may tanong pa ako uli sa kape. Dahil ang Pinoy po talaga mahilig sa kape. Minsan kailangan mainit talaga yung kape mo. Totoo po ba nabubutas, laging sinasabi yan sa akin ng Bubutas mga yung sikmura. matatanda? Masyado raw mainit. Kape ka ng kape. Mabubutas daw yung tiyan mo or magkakasugat kayo. Sabi nyo nga, it could cause ulcer. Totoo po ba ito? So, ang coffee on its own, na ano na po yan eh. Kasi noong mga panahon nila, wala pa pong mga pag-aaral na ginagawa. Kaya yan po yung pagkakaintindi din ng mga doktor noon. No? Pero as years, decades have passed by,
napag-aralan na po yan na at na-discover na yung H. pylori, no? Dati po kasi wala pa kasi yung H. pylori. So, eventually, nung nakalaman po yung existence ng H. pylori at stress nga po talaga yung trigger at ini-endoscopy, nakikita po yung ulcer, doon nakikita na pwedeng mabutas, no? Dati kasi yan po yung mga misnomer, no? Pero in general, coffee does not increase, hindi siya nagpapalala ng risk na mabutas sa ulcer, hindi rin siya nag-i-increase ng risk ng ulcer. Hindi rin po siya regardless kung mainit, malamig ang kape, wala din kinalaman kung magkaka-ulcer or mabubutas or hindi. Ang ginagawa lang talaga ni coffee is nagpapalala lang siya ng heartburn symptoms or acid reflux symptoms. Pero complication regarding ulcer, walang kinalaman si coffee. Doc, maraming Pilipino ngayon, I'm sure maraming makaka-relate, no? Bago uminom ng kape, bago kumain ng marami, iinom ng, babasahin ko, Doc, ha, sodium alginate, sodium bicarbonate, calcium carbonate. Yung Alam kulay ko puti na yan. ginaganon. Ginagawa ko yan. Ginaganon sa, diba? Uunahan ko na. Uunahan ko na. Correct. Oo. Iinom na nun kasi ang dami namin dito nung kahon-kahon yung gano'n Hindi namin. nagbigay, ano? Oo. So, Salamat Doc, Doc, paano yun? Anong ginagawa niya sa tiyan? Okay, so ang tawag namin dito dalawa, antacid at alginates, no? Ang antacid at alginates, they provide symptom relief, no? Pero ang problema po kasi namin sa mga alginates at antacid, they do not prevent ulcer, they do not treat ulcer. Kaya kailangan magpa-konsulta pa rin po kayo sa doktor. Hindi rin po siya nagpe-prevent ng atake na over time, yung parang kunyari, naggamot niya ngayon, bukas hindi niya mape-prevent. It does not prevent anything. Ang ginagawa lang po niya, yung current acid ngayon, binabuffer niya. So, mawawala yung symptom mo ngayon. So, in general, ito po mga gamot na to, we give them as adjuncts, no? So, may group of drugs po kami na tinatawag na proton pump inhibitors, tsaka potassium channel acid blockers. Ito po yung mga main anti-acid suppressing drugs na binibigay po ng mga doctor at gastroenterologists. Kailangan po meron kayo nito. Kung may acid reflux ka, hyperacidity, dapat you are on this medication. Tapos, yung po mga antacid, alginate, yan lang po ay adjunct. Dagdag lang po sila para po mapabilis. Relief lang. Yeah, temporary relief. Oo. It's not the treatment talaga na pangmatagalan. It doesn't address your... Pero for now, kunyari, ako, iinom ako ng kape ngayon, parang it helps me eh. For now, which is fine, Yeah. minsan, Doc, di ba? But speaking of proton pump inhibitors, yung mas mga, kailangang ireseta yan, di ba, ng mga gastro po, yung mga Zol na yan. Kahit general doctors, Okay. kaya naman po Ng mga doktor. Oo nga po. Pero gaano katagal? Kasi I heard hindi rin pwede yung pangmatagalan. Hindi long term, Kasi correct. baka yung iba, ang tagal-tagal Parang nang 14 days lang ata yun. Ano 21 po ba? days. usually. So meron po, iba kasi yung pwede at kailangan. So for example, kapag po may dyspepsia, hyperacidity, yung nandito lang talaga sa sikmura, 2 weeks po yung kailangan. Minimum 2 weeks. Ngayon, kapag ina-acid ka, acid reflux, talagang umaakyat, nasusuka ka na, ganyan, 2 months. 6 to 8 weeks namin siya binibigay. No? 2 months, no? 6 to 8 weeks. And then, kung ang tanong naman po ay pwede po ba siyang ibigay ng pangmatagalan, as in taon, more than 1 year, kung kailangan ng pasyente, ibibigay natin. Kung kailangan nila, ibibigay natin. Of course, hindi po 100% safe kung matagal iniinom. Pero, wala naman po kasi talagang gamot na 100% safe. Lahat po yan, kahit po yung mga maintenance natin na metformin, losartan, amlodipine, lahat naman yan pwede po magkaroon ng side effects kapag long term. Pero kailangan po ng tao, kailangan po ng pasyente. So kapag nagkaroon po ng side effect, tsaka na lang po natin gagamutin. And ang mga proton pump inhibitors, very, 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 very rare ang side effects po nila. There are very, very rare reports po ng kidney disease, pero very, very, very rare din po yun. No? Ang most common po talaga na side effect ng matagal na pag-inom ng mga proton pump inhibitors ay tinatawag po namin gut dysbiosis. Ibig sabihin, namamatay yung mga good bacteria sa tiyan. Kasi po yung mga good bacteria sa tiyan, siguro narinig nyo na yung mga lactobacillus, ganyan. Nabubuhay po kasi sila sa acidic environment. So pag
binawasan mo yung acid, namamatay yung good bacteria. So, kapag gano'n, tsaka na lang po namin ina-address. Ayun, and then speaking pala of the mga good bacteria na yan, sabi, uminom daw ng mga Mga probiotic. lactobacilli, Shirota strain. Wow, parang doktor. Oo, yung mga ganun. Pati yung nabibili nga sa grocery, minsan sabi ko, ang tamis naman nito. So, Oo. hinahanap ko minsan May yung... light na sila. May light. Oo. Nakakatulong po ba yon para gumanda ang, kumbaga, function ng ating mga tiyan? Ng gut health. In general, for gut health, the short answer is yes, nakakatulong sila. Pero we don't routinely advise na inumin po siya ng lahat ng pasyente. Kung ito po ay rineseta ng inyong doktor, tsaka po tayo iinom. Pero kung sakaling hindi naman po rineseta sa inyo or hindi po nakakakita ng indication yung doktor ninyo na mag-probiotics, hindi naman po kailangan, no? Like, in general, we are all made by God na para maging, kaya natin to with just like regular food and drinks na healthy, no? Kung healthy tayo kumain. No? Pero kung sakali, sabihin po ng doktor ninyo, oy, kailangan mo na mag-probiotics kasi ito yung findings namin, magpo-probiotics po tayo. Kasi paano kung gusto ko lang maging proactive, di ba? Kahit hindi sinabi ng doktor. Alam niyo po kasi Iinom sa ka ibang lang, bansa oo. like Japan and Korea, big deal sa kanila yan eh. Kumbaga Laging talagang, may ganun na, alam mo, nakikita mo sa mga, kahit nga sa makeup store eh. May nagtitinda ho nung mga probiotics na yan, nagkalat. So parang, bakit sa kanila? Tapos parang ang payat nila, ang ganda ng Oo. skin. Ang short May answer po kinalaman ba dyan yun? cost. Cost po. Kasi mura and very accessible. Sa atin po kasi ang probiotics, Mahal. bibilin mo, gagastusin mo, gagastos ka for it. Long story short, they are very safe, no? Pero hindi po siya para routinely i-advise namin. Pero very, very safe po ang mga probiotics. Isipin nyo na lang po, umiinom kayo ng vitamins, di ba? Umiinom tayo ng mga multivitamins, daming multivitamins sa store, sa TV, di ba? Ganon din po ang probiotics. They are just vitamins to make you a little bit stronger or a little bit more immune. But hindi po siya 100% necessary. And they also have cost. For example, ang isang pasyente, sangkaterba na iniinom mong gamot, ang dami mong maintenance, idadagdag mo pa ba yung probiotics? So, cost po at saka syempre polypharmacy, sabihin, dami mo nang iniinom, ayaw mo nang magdagdag muna. Parang ganun. Tsaka may yung storage issue yan, Doc, di ba? Parang controlled temperature din dapat yung pinaglalagyan ng probiotics. Ano naman, depende po sa manufacturing. Meron po mga probiotics na binibenta na hindi naman very strict. Pero merong ding strict sila na kailangan naka-ref, ganyan. Pero Baka yung yun mga yung newer liquid. ones, Oo. yung mga newer ones po ngayon, mas stable na po yung mga compound. Hindi naman na po kailangan. Kasi ay yung sa akin na nabili ko para siyang powder. So ilalagay mo lang sa drink. Titimplahin. Titimplahin mo Yes. lang. So yung iba parang capsule eh. Correct. Oo. Well, Yes, Doc, may capsule, merong nasa sa flask, ganyan. Oo. May capsule yan. speaking of vitamins, ba't ako pagka uminom ako ng zinc na vitamin or Sisikmura vitamin ka. C, sumasakit yung tiyan ko para ako nagkaka-acid reflux. So, tinatanong din po yan, marami rin kami pasyente tatanong ganyan, Doc, ano pong vitamins or anong vitamin C ang pwede sa akin kasi ina-acid ako? Ang sagot po namin dyan, we treat them as trigger foods. You try one, pag sumakit, palit ka sa susunod. You'll find the one that's right for you. Kasi wala naman pong mga vitamins, wala pong pag-aaral na pinagtapat-tapat sila. Tapos, ilan ang ina-acid sa gamot na to? Ilan ang ina-acid sa gamot na to? Wala pong mga ganung pag-aaral. So, ang ginagawa po namin when we advise patients, you try. Iba-iba kada tao. Bawat tao po talaga magkakaiba ng response. Minsan, ikaw ina-acid ka, magugulat ka. Itong specific vitamins na to, sumakit tiyan ko dito. Pero yung kasama mo, siya rin may hyperacidity. Ay, ako naman hindi. So, magkakaiba po talaga kada tao. So, you try. Pag sumakit, palit ka. Wag na. Ganun lang po. Alright, sige Doc, maraming salamat. Last question si Ramona. Katakot naman po yung nabutas na tiyan or bituka. Paano ho malaman kung may H. pylori? At may dagdag po ako din, sabi niyo, Doc, bacteria ito. So, antibiotics ba ang gamot dito? At last na po, tungkol sa ulcer, kasi wala na rin since sugat po ito, gumagaling po ba ito? Humihilom rin siya eventually? Doc Paulo. Okay, so
Gastric ulcer, actually rare na po yung nakikitang namin nabubutas ngayon kasi nung sinaunang panahon hindi pa po uso yung mga proton pump inhibitor. Ngayon na nauso na si proton pump inhibitor, halos in 1 year, isa lang po nakita kong nabutas. Sobrang dami naman pong taong naka-proton pump inhibitor. So hindi na po siya nakakatakot, debilitating lang po yung pain. Ang H. pylori naman po, maraming ways para ma-diagnose ang H. pylori. May blood test, may stool test, pero ang best po ay endoscopy. Kapag po kaming mga gastroenterologists ang tinanong po ninyo, kung nagsususpect po na H. pylori, we would suggest endoscopy kasi marami pong false negative at false positive dun sa stool test at saka sa blood test. So we don't routinely advise them unless nasa liblib na lugar ka, walang endoscopy dun sa lugar nyo. We do advise talaga endoscopy po yung best po talaga. And then, kung tama po siya, kung dahil ito ay bacteria, ang gamot po dito ay antibiotics. At ang antibiotics po for H. pylori ay, ironically, masakit din sa tiyan. Kaya po, unless sure po kami na may H. pylori, we don't treat it right away. Kasi kunyari, sa stool ka lang nag-positive or sa blood ka lang nag-positive, medyo mahirap magtitreat ka, masakit din sa tiyan yung gamot masakit din sa tiyan yung antibiotics at costly, mahal din po yung mga gamot. So, not unless we are sure na H. pylori, we don't treat po talaga. Alright, maraming salamat sa ating Dr. Serbisyo, Dr. Paulo De Mapelis, ang ating gastroenterologist. Mabuhay po kayo. Thank you, Doc. Thank you po. Thank you po.